Ganito ang gawin nyo mga kabukid pag may sipon ng inyong mga alagang manok or sisiw. Hindi na kailangan ng commercial medicine. Magandang umaga mga kabukid. Yung umaga magpapakain din natin alaga sa backyard. Yung tawag na backyard chicken. Kunti na lang sila natira mga kabukid dahil unti-unti na natin na dispose. Nabili na yung iba. So yung iba nating mga inahin naglilimlim, apat sila na piraso. Ito na lang natira yung mga dumalaga. Dadamihin na naman natin. Dito sa loob mayroon akong bagong pisa dito, nilalagay natin sa loob ng kulungan para hindi kain nilang daga. Pag maliit pa kasi nakain ng daga. So yung pinapakain ko pala ito mga kabukid, supply pellets. Saka pinipigyan ko rin sila ng niyog para pang alternate sa pagkain na sa feeds, sa pellets. Hindi ko nga sila nabigyan ng madridi agwa dahil busy pa. So bastante naman sila sa sa pagkain dahil binibigyan ko sila ng niyog sa pellets. Hindi ko na sila na binibigyan ng crack corn dahil mas pinipili nila yung pellets. Mas marami din kasi protein yung vitamins yung pellets. Doon lang sila natira mga kabukid. Meron doon sa loob ng kulungan. Pakawalan ko mga tingnan mo kaya nagkasakit ko sila dahil ganyan pinapalo ng malaki. Kawawa yung mga maliliit. So hindi naman talaga maiwasan yan. Ayan ito lang isa malaki yung natin. Hindi malaki na malaki kandang. So yun, pag saan ako nagbibigay ng pagkain, doon sila pupunta. Kawawa pag nakatali. Binabanatan nila. Mamaya dyan sa loob mga kabukid, meron tayong 6 na piraso dyan na CCO. Malaki na. Siguro mga 2 months. Mamaya papaliguan ko yan para matanggal yung sipon. Sinisipon kasi sila. Sa panahon, sobrang init. Ito namang bibigay ko sa kanila mga kabukid. Ito yung binlod. Yung galing sa gilingan ng palay na yung nahalo sa ipa kasi marami pang bigas. Ito yung niluluto ko to, napakuluan ko sa ako ibibigay sa kanila. Kasi pangit kasi pag direkta mo bigay sa kanila na hindi naluto kasi bigas pa yun para magkakabulati yung manok. Ayan so yan yung binigay ko sa kanila. Ito naman yung sa loob. Yan yung pag-umpisa natin. Shamo platform. Ayan, 10 piraso yung yan. Yan bibigyan ko rin sila. Maganda rin kasi sa manok yan mga kabukid dahil yan yung bigas. May halong ipa. Pinakuluan ko lang. Bilis makapagpataba sa kanila yan Huwag talaga kayo magbigay ng direkta sa manok na puro bigas kasi magkakabulato yung manok niyan. Yan binigyan ko rin niya kanina ng pellets. Ganda yan kasi may halo yung hindi puro pellets yung pinapakain ko. Mahal din kasi yung commercial na feeds. Kaya kailangan hanapin ang paraan para alternate na mapakain. Ito mga kabukid laki nito. 4 na buwan pa lang yan, mag-4. Yan yan, hindi nilagay ko sa kanila ito. Ay yung mga talim na yan na yan, malalaki ng mga kabukid. Nasa 4 na kilo na malapit yan, 4 na kilo may git. Pero bata pa yan, 4 na buwan pa lang. Mag-4 na buwan, 4 buwan may git. Pero sobrang laki na.
Ayan o. Ayan naman yung mga maliliit yan, ganyan kalaki yung mga dinidispose ko kasi ganyan na kalaki yung kaya ng bilhin ng ating mga kaibigan. Malaki na kasi mga kabukid, medyo mabigat sa yung presyo. Kaya yung kaya na lang bilhin, yung mga nagkahalaga lang ng 500, 600, ayan. Pag malaki na kasi na RTL na nangingitlog na siya, medyo may presyo na yon. Mayroon din tayong pangkatay lang, yung mga medyo reject na kuan na haluan ng Bisaya, ulitin. Mayroon tayong pangkatay, per kilo lang doon ang yan mga kabukid ang binita ko. Pero yung mga malalaki na siyamo, yun yung may presyo. Pero kung gusto nyo ng mag-alaga na pang pauso lang, gusto nyo pangkatay na malalaki, mayroon tayong mabili. Tatalungin kasi yan ang mga kabukid, kung nag-alaga ka ng native chicken, tatalungin kasi yan pag nag-alaga ka ng mga malalaki kasi 3 months, pakatay mo na yung malalaki. Nasa 2 kilo mahigit na yung timbang sa pinaka na yan, mahina na tubo. Kumpara mo sa native, yung native 5 buwan na 6 na buwan mo na alaga, maliit pa rin, wala pang 1 kilo, nasa 1/2 lang o 3/4. Kumpara mo sa malalaki na big bread, talagang makakatay ka na sa loob ng 4 na buwan, 3 buwan, makakatay ka ng 2 kilo ang isa. Ito na pala yung mga kabukid, yung sinasabi ko na nipinagawa ko ng maaga pa para matanggal yung sipon. Ang technique pala dyan mga kabukid, pag may sipon yung alaga nyo sisiyo, umaga pa, maglagay kayo ng tubig na sobrang lamig, lagyan mo, kung mayroon kayong hilo, lagyan nyo ng hilo, yung tubig, tsaka ilibid nyo yung sisiyo nyo, manok na may sipon. Tanggal ka agad yung mga kabukid, yung sipon nila. Huwag nyo lang ibabad ng matagal. Kasi kung matagal nyo nababad, maganda yan. Pagka hindi liblib nyo lang saglit sa tubig na malamig. Tapos, painitan nyo na para matanggal yung sipon. Parang tao din kasi yan mga kabukid. Pag may sipon, dapat iligo mo lang para tanggal. Ayan, ito. Pero hindi naman na naramdaman, malakas pa rin sila kumain. Yan mga mga kabukid, magandang klase ito kasi yung inahin nito, Shamo platcom. Bira ka lang makano ng mga platcom mga kabukid na Shamo, tsaka mayroon man mga talaga yan, quality. Ang naman ito, ang tandang malaki rin. Tanaka, Shamo Tanaka, tandang. Yan yung mga kabukid, yan laking yung isa. Ito. Tapos pinakawalan ko na yan sila mga kabukid para makagalagala sila. Nilagay ko lang kasi yan sa kulungan dahil pupunta na sa malayo gumagala na sa malayo. So hindi pa naman kasi talaga sirado yung backyard natin. So pag magkapira-pira na tayo, lagyan na natin ng wire para hindi na sila nagala sa malayo. Maganda na pag may hagwire na palibot. Ito, babaliktad sa kulungan nasanay na kasi sila sa kulungan mga kabukid. Diyan kasi ko nilalagayan sila pag yung mga gumagala talaga sa malayo ng mga sisiyo ko. Sisilid ko muna sila sa kulungan. Tapos pag pinapakawalan ko sila. Nahirap kasi mga kabukid, ilang beses na tayo nawala ng manok, malalaki pa. So sayang, dapat pambingin natin ng yun, pagkain nila. Pero kasi talagang iba na talagang kahit hindi sa kanila, kukunin nila. So dapat nagawa talaga tayo ng kulungan
ayan, malaki na yung gulungan ko dyan mga kabukid. Marami nang mailagay dyan na mga manok, mga sisiw. Yung mas maganda rin kasi pag nakawala yung manok, pangkatay. Ang sa akin kasi mga kabukid na breeding nito, pangkatay lang talaga to. Hindi ako nag-breed ng pangsabong o pangpauwak. Pangpauwak tawag nga, yung walang ano, hindi nilalagyan ng tarik. Yun kasi sa akin dito pang pauso lang talaga to, pangkatay. Kaya nag-crossbreed ako ng malalaki. Hindi na rin kasi ako nag-alaga ng pure na talagang kasi hindi mo maibenta. Yung Shamo talaga na purong-puro kasi sobrang mahal. Kaya naman kung mag-alaga, kaso sobrang mahal. Yung bibili, makabenta ka man pero malabo. Kasi sobrang mahal nga. Kaya ang diskarte ko dito, ito na lang yung Shamo. Crossbreed ko lang din sa ibang strain ng Shamo para lalabas yung big breed. Okay na to, pangkatay, pauso. Kasi ito lang naman kasi yung kailangan dito sa bukid na pangkatay. Hindi naman kasi tayo nagsusugal na sabong. Kung sa atin pangkatay lang, yun pwede. So makakatay ka ng isang piraso na ganito mga kabukid, bastante na. 3 kilo pataas, goods na yan. Sa bintahan din per kilo pwede rin, hindi ka na malulugi. Saka medyo mabilis-bilis konti bintahan kaysa pure na pure breed na lahi. Sobrang mahal, nasa 5,000, 4,000. So kung pagkatay lang naman, dito ka na lang mag-crossbreed ka na lang sa strain ng Shamo pa rin siya, malalaki pa rin. Piliin mo lang yung malalaki na cross mo para mayroon din naman siyang bloodline ng dumpo, para naman hindi mawala yung laki talaga ng manok. So yun lang mga bukid, tapos na natin ipaliguan yung mga sisiyaw. So yun lang mga bukid, salamat sa pagnonood nyo. Next time ulit.